Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang liligawan ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Not your twin. Not your sister. Not PJ. Mi Amor Tales presents Guanzon Series 7. Foolishly Yours, Miss CEO. Written by August R. Miss Tamara, may meeting po kayo after lunch with the board po. Imporma ng sekretary ni Tamara na si Queenie. And at 3 p.m. po may visitation ka po sa Guanson's Healthcare and another meeting po. Tamad niyang ibinagsak ang likod sa sandalan ng swivel chair. Nakatanaw siya sa labas ng floor-to-ceiling glass wall sa kanyang opisina na nasa ika-60 palapag ng building na pag-aari din niya. Noted. Pakipaalala ulit mamaya, Queen. Baka makalimutan ko. Yes, Miss Tamara. Tumango siya. Hindi man lamang nilingon ang sekretarya. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na. You may now go ahead. Okay po. Siya si Tamara Jade Guanzon na tinatawag ding TJ ng pamilya at mga kaibigan. Pribado siyang tao. Isa siyang business owner. Siya na ang nagpapatakbo ng lahat ng mga negosyo ng ina. Ayaw niya sa camera. Ayaw niyang nai-interview sa mga shows. Ayaw niyang naipopost ang mga ganap niya sa buhay. Babalik na sana siya sa trabaho nang tumunog ang personal phone niya. Ang mami niya ang tumatawag. Yes, ma'am? Anak, hindi ka ba uuwi para sa party ng kapatid mong si PJ? Ikaw lang ang wala kung hindi ka uuwi. Ang dad mo ay clear na schedules for tomorrow. Anang mami niyang si Maureen Guanzon. Napakamot siya sa kilay. Muling tumanaw sa labas ng bintana. Napapakalma siya ng liwanag ng araw at ng kulay bughaw na kalangitan. I don't think makaka-attend ako, Mi. Pakisabi na lang kay PJ. Pero, ma'am, you know me naman po, di ba? Mukha nakuha agad dito ang ibig niyang sabihin. Narinig niya ang buntong hininga nito sa kabilang linya. Kahit hindi ka magpakita sa lahat, anak, or sa kwarto ka na lang at lumabas kapag hindi na marami ang tao. Para sa kapatid mo, TJ. Kabaligtaran naman niya ang kapatid na si PJ. Isa itong public figure. Singer, actress, beauty queen. Ito ang sumunod sa yapak ng kanilang ina. May pangatlo pa silang kapatid at nasa politika naman ito. Ay, I'll try, mami. Nasa probinsya ang mami niya kasama si Marie. Ang daddy niya ay sa syudad na nakadestino para mas malapit sa Senado. Siya at ang kakambal ay nasa syudad na rin. Hindi mahirap sa kanilang pamilya ang magsama-sama kapag may okasyon. Depende na lang kung talagang busy ang isa sa kanila. Huwag mong itry, TJ. Gawin mo. Sumabay ka sa daddy mo pa uwi. Hindi siya sumagot. Anak? Po? Nagtatampo ka pa rin ba kay PJ dahil sa nangyari? Ma'am, what are you talking about? Ang lahat ng mga lalaking dumaan sa buhay niya simula high school ay nakikipagkilala at nakikipaglapit lang sa kanya para sa kakambal niya. Yung huli niyang karelasyon, akala niya ay totoo na talaga dahil nag-propose na. Pero once again, nahuli niyang nagmamakaawa sa kanyang kapatid. TJ, ilang beses ko ba kayong papangaralan na huwag niyong sisirain ang samahan niyong magkakapatid dahil lang sa lalaki? Ma'am, hindi nga po ako galit o nagtatampo sa kanya. Pero hindi yun ang nakikita ko, Tamara Jade. Mariin siyang pumikit. Pinipigilan ng sariling sumagot pa at makipag-argumento dahil hindi siya mananalo sa ina. Nakikinig ka ba? Pupunta na nga po ako. Kung saan na napunta ang kanilang usapan kahit na wala namang koneksyon sa main topic. Wala tuloy siya nagawa kundi ang magdesisyon agad at magtungo sa party ng kapatid. Wala namang okasyon. Sadyang mahilig lang mag-organize ng mga kasiyahan si PJ dahil nga public figure ito. Good. See you, anak. Ako na magsasabi sa daddy mo na isasabay ka. Okay po. Okay, anak. I love you. Love you, mama. Para siyang lentang gulay na tumayo para magtungo sa conference room. Naabutan niya si Queenie na kumakain sa table nito. Ma'am, kain po. Bakit dyan ka kumakain? Hindi ka sumabay sa mga kaibigan mo. Ngumiti ito. Baka po kasi kailangan ninyo ako lalo na't may after lunch meeting po.
No need to worry. Nag-order na lang ako. Sa conference na lang ako kakain. Sumunod ka na lang pagkatapos mong kumain, okay? Mabilis itong tumango. Yes, Miss Tamara. Hindi naman nagtagal ay sumunod din ang sekretaryo niya at ito na ang nagdala ng in-order niya sa Victor's Diner. Thanks. Mabilis lang siyang kumain dahil malapit ng oras ng meeting. Pagkatapos ay gumayak din agad siya para naman magtungo sa Guanson's Healthcare. Si Elikay ang sumalubong sa kanya doon. Good afternoon, Miss TJ. Nakangising bati nito. Inirapan niya ang pinsan. Pakalat-kalat ka lang sa hallway ng ospital. Sayang ipapasahod sa'yo. Saan gagaling? Mukhang kakapasok lang din kasi nito sa lobby at patungo pa lang sa klinik nito. Gumisi ito at sinabayan siya pasakay sa elevator. May pinuntahan lang sandali sa labas. Pinuntahan? If I know, galing ka na naman sa VLCI. O, sige, itanggi mo, Elikay Guanson. Itanggi mo lang lagi kang nagpupunta roon para lang magpapansin kay Doc Marie. Ingos niya. Doon ka na kaya magtrabaho? Hindi nga, may kinita lang ako doon, importante. Kinita. Bulong niya. Uwi ka ba? Bakit? Hindi ka attend sa party ni PJ? Umiling ito, nakasimangot pa. Hindi naman ako invited, baka tarayan na naman ako noon. Tuturukan ko siya ng anesthesia. Nang natapos ang meeting sa Guanson's Healthcare ay paggabi na. Pag-uwi niya sa mansyon ay naroon ang ama niyang si Senator Oscar. Hinihintay siya para bumiyahe na pauwi sa probinsya kahit na bukas pa na ng gabi ang party. Sa party ay wala rin naman siyang ginawa kundi ang magkulong sa sariling kwarto. May media pala kasi at hindi man lamang sinabi sa kanya. Bumalik siya sa trabaho at naging busy. Kasalukuyan siya naghahanda para sa isang business conference na gaganapin sa ibang bansa. Queenie, ikaw na munang bahala rito while I'm away, okay? Bilin niya sa sekretary. Dumaan muna siya sa kumpanya para ibili ng trabaho. Tawagan mo ko kapag may kailangan ka o may problema, okay? Yes, ma'am. Sa airport ay nagkagulo pa mga tao dahil akala ay siya si PJ. Mabuti na lang at may kasama siya laging mga bodyguards. Sanay na siyang mapagkamalan. I am not PJ Guanson, so please excuse me, malilita po ako sa flight ko. Pakiusap niya sa mga fans na hindi naniniwala. Sawang-sawa na siya at minsan ay nakakaramdam na rin ng inggit. Hindi naman siya galit sa kapatid dahil wala naman itong kasalanan doon. Until she met a guy who is an avid fan of PJ, si Sylvester Sevilla, the owner of Arisen Sevilla Empire. Maraming mga negosyante ang umaten pero ito ang agad at excited na lumapit sa kanya, tuwan-tuwa. PJ Guanson? Wow, I am Sylvester Sevilla. You can call me Vester. I'm a fan, Miss PJ. Can I take a picture? Kumunat noon ito. Excuse me? Tumawa ito. Picture, isa lang, miss. No. Asik niya. Hindi niya akalain na ang nag-iisang tagapagmana at may-ari ng emperyo ng Sevilla sa business ay ganoon umakto. Parang teenager na nakita at nakausap ang crush. If you don't mind, we're in the middle of a meeting, Mr. Sevilla. Muli, may lalaki na naman nakipaglapit sa kanya para sa kapatid. Nadala na siya. Hindi na siya magpapaloko at magpapadala sa matatamis sa salita nito. Oh, sorry. Later then? No. Angil niya bago ito tinalikuran. Excuse me. Sa kabilang banda ay ngingisi-ngisi si Sylvester habang pinapanood na maglakad palayo ang dalaga. Tamara, Guanson. Marah niyang sambit. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi. Beautiful. Napalingon siya sa gilid nang may bumangga sa balikat niya at nakita roon si Lucio Zaraga, ang tagapagmana ng Zaraga's Home, isang hotel chain. Dude, para kang teenager na nakausap ang crush niya sa high school. Isara mo yung bibig mo. Nahalata kaya niyang acting ko? Nasaan ang acting doon? Mahina siyang tumawa. Lucio, alam mong kilala ko kung sino si Tamara. Hindi mangyayaring mapagkakamalan ko siyang ang kakambal niya. Hindi ko alam kung bakit hindi makita ng ibang tao pero ibang-iba sila sa isa't isa. Yung nunal na lang ni Tamara sa sentido, wala naman nun si PJ. Excuse me, bakit alam mo yun? Stalker ka, Vester?
Nakakaya. Kapag nahuli ka, itatanggi talaga kita, dude. Baliw, hindi. Kilala ko lang talaga siya. Bakit mo nga alam yun, Nunal? Hindi ko nga napansin yun. He just shook his head and walked away from his friend. Ganun talaga kapag observant ka sa taong gusto mo. Gusto? Hindi maalis ang tingin ni Sylvester sa dalaga habang nasa conference. Nag-present pa ito ng tungkol sa sariling negosyo at talaga namang halos nahatak nito ang lahat ng negosyante. Nang matapos ang unang araw sa conference, ay nilapitan na naman niya ang dalaga. Miss Guanzon, hi. May kasama itong bodyguards kaya alangan siyang lumapit. Yung request ko kanina? Hindi ka ba nakikinig kanina, Mr. Sevilla? I am not her. Inis na nito. Kung pwede lang no, leave me alone. So if you'll excuse me, I'm tired. Saan ang hotel room mo, Miss Tamara? Ihatid na kita. Offer niya kahit na nagsusungit na talaga ang dalaga. Baka pareho lang pala tayo ng hotel. Ay, we can go around too. Ipapasyal kita habang hindi pa ulit nagsisimula ang conference. Bukas pa naman. Kinapala na talaga niya ang mukha. Hindi siya papayag na huhulagpos na naman sa mga kamay niya ang pagkakataon. Nawala na noong nasa college sila at hindi na niya hahayaan ngayon. Wala ka bang sariling pinagkakaabalahan, Mr. Sevilla? Kasi ako, marami. O baka naman wala ka talagang pakialam sa imperyong pinapatakbo mo kaya ka ganyan. Hindi ako katulad mo in terms of business, sir. Tinututukan ko sa akin. Napangisi siya. Ako rin, tututukan ko ng akin. Excuse me? Naramdaman niya ang pagsiko ng kaibigan kaya tumikim siya at matamis na nginitian ng dalaga. Sorry, sure, pasensya na sa abala, Miss Tamara. Nang tumalikod dito ay bumulong sa kanya si Lucio. Sa Zaraga naka-check-in, hindi ko sasabihin ko anong room number dahil bawal na yun. Hindi ko naman hinihingi. Tinalikuran na siya nito. Ewan ko sa'yo, ang creepy mo, dude. Tinantanan na niya ng sumunod na araw si Tamara dahil baka mainis na talaga ito at hindi siya tanggapin sa kumpanya nito. Balak pa naman niya maging investor sa Guanzon's Healthcare. Mas maganda na roon para makatulong din siya sa mga tao sa pamamagitan ng ospital nito. Kaya lang, mukhang tadhana na ang gumagawa ng paraan para magkatagpo ang kanilang mga landas. Tamara, hi! Bati niya rito na makasalubong ito sa mall. Matatalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Mr. Sevilla. Tumikim si Sylvester. Ang formal naman ito masyado sa pagbati sa kanya. Pero ganoon pa man, ay nag-react ang puso niya. You like surfing too? Yes. Nagpatuloy ito sa pagtitingin-tingin ng mga surfboard. Napadaan lang siya doon at naisipang magtingin na rin. Hindi siya magaling mag-surf. Marunong lang siya. Hobby kapag nasa isla siya na pag-aari niya. Sumunod siya sa babae na maglakad ito patungo sa ibang nakadisplay. Nakakapagtaka lang na bumibili ka rin pala sa mga ganitong maliliit na store, no? At bakit? Taas kilay na tanong ng dalaga. Akala ko kasi, alam mo yun, nagpapadeliver ka lang ng mga gamit. Order online, as a personal shopper, like that. Mas tumaas ang kilay nito. We're not close para makipagkuwentuhan at sabihin ng mga bagay tungkol sa sarili ko, Mr. Sevilla. Ibig sabihin, marunong ka mag-surf? Imbes ay sabi niya, hindi talaga niya ito tantanan. Professional. Wow! Totoong na-amaze siya sa dalaga. Hindi niya alam yun at hindi naman talaga niya alam dapat ang lahat tungkol dito. Diba, nasa swimming team ka nung high school at college? Marunong ka rin pala mag-surf. How do you know that? Sasabihin niya na ba ang totoo rito? Bakit hindi siya nito matandaan? Samantala ay naiirita na si Tamara sa maraming tanong ni Sylvester. Hindi naman sila close at hindi naman sila magkaibigan pero kung makasunod ito sa kanya ay gano'n na lang. Mawalang galang na Mr. Sevilla. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Sinabi ko nang hindi ako si PJ, right? Wala ka na dapat dahilan para lumapit pa. Sorry, gusto ko lang makipagkaibigan. Sana. Awkward itong ngumiti. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi ko kailangan ng kaibigan, Mr. Vester. Anito. Vester na lang, Tamara.
Agad na nagsalubong ang dalawa niyang kilay. Malalim siyang bumuntong hininga para pigilan ang sarili. Nang kalmado na, ay walang pasabi niya itong tinalikuran. Ayaw niya sa makulit. Tamara, hey, gusto ko lang din sanang i-discuss ang plano kong mag-invest sa ospital mo. Buong durasyon ng business conference ay hindi siya nilubayan ng lalaki. Isang linggo ito nangungulit. Hindi niya masabi kung strategy lang ba rito ang makipaglapit sa kanya para sa kapatid dahil anito nga ay fan ito ni PJ. Kaya hindi niya ibinababa ang pader na pumoprotekta sa kanyang sarili. Set an appointment if you're willing, not here. Alam niyang ang layunin ng business conference na yun ay ang makakuha ng mga bagong ideya at magbigay ng edukasyon at kaalaman na patungkol sa iba't ibang uri ng negosyo, teknolohiya, trend, marketing at maging ang makakuha ng mga investors. But please, oh sorry. Akala ni Tamara ay titigilan na siya ni Sylvester, pero tahimik lang pala itong sumusunod sa kanya. Hanggang sa restaurant ay nakasunod dito sa kanya, parang naging bodyguard na niya dahil tahimik lang. Mr. Sevilla, talaga bang hindi ka makaintindi? Kunwari itong nagulat. Mabilis na lumapit sa table niya. Hindi kita sinusundan. Nagkataon lang na pareho pala tayo ng pupuntahan. Mariin siyang pumikin. Kaya ayaw niyang lumalabas kung hindi rin naman tungkol sa negosyo. Marami kasing mga tao ang makulit at hindi masabihan tulad ng lalaking kaharap na nagawa pang kunin ang hawak niyang menu at umorder. So, pauwi ka na rin ng Pilipinas after ng conference? Nagbukas pa ito ng usapan. Hindi niya ito pinansin. Pwede kitang isabay. I mean, may private plane kasi yung kaibigan ko. Kilala mo si Lucio Zaraga? Sabay ka na para. Kumamot siya sa dulo ng kilay. You know, I have my own plane so hindi ko kailangan makisabay, okay? So if you don't mind, bumalik ka na sa table mo at hindi ako makakain na maayos kapag may nanonood. Pipikit ako, Tamara. Malalim na lang siyang nagbuntong hininga. Hinintay na rin niyang dumating ang order nito saka sila sabay na kumain. Akala niya, pagbalik sa bansa ay hindi na ito mangungulit. Pero doon siya nagkamali. Nagpapadala pa ito ng kung ano-ano sa office niya. Ma'am, may bulaklak na naman pong dumating at pagkain. Imporma ni Queenie isang Lunes ng umaga. Nakasunod ang kanyang sekretarya habang papasok siya ng opisina. Kay Mr. Sevilla na naman po galing. Sumasakit ang ulo niya sa mga pinaggagawa ng Sylvester na yon. Noong unang pagpapadala nito ng bulaklak ay calling card dito ang kasama. Pakilagay dyan, Queen. Salamat. Halos mapuno na ng mga bulaklak ang buong office niya. Meron din sa opisina niya sa ospital at maging sa kondo niya. Halos buong department ang nabibigyan kapag nagpapadala ito ng pagkain. Kapag mga chocolates at cookies ay sa kanya lang. Hindi niya alam kung bakit alam ng lalaki na paborito niya mga yon. Tinawagan niya ang lalaki. Can you please stop sending flowers and food here, Mr. Sevilla? Ayaw mo ba? Papalitan ko na ibang bulaklak. Ano bang gusto mo? Sa flowers, sa food? Ilang beses na niya itong tinawagan at sinabing huwag nang magpadala ng kung ano-ano pero hindi nakikinig. Ayoko magpapadala ka pa ulit ng kung ano-ano rito, Mr. Sevilla. Isang padala pa't babalik lahat to sa'yo, even the first ones. So please, okay? Oh, you mean, itinatabi mo mga naon na kung naipadala? Yun lang narinig mo sa lahat ng sinabi ko? Lumipat ang tingin niya sa sekretary na sumilip sa pinto ng office. Yes? Huh? Napairap siya nang sumagot ng lalaki. Not you. Queenie, what is it? Ma'am, meeting po sa Zaragas regarding the partnership po. Oh yes, I almost forgot about it. Binalikan niya ang kausap sa telepono. Huwag na sanang maulit pa, Sylvester. Oh, hindi ko may papangako. Patuloy pa rin ito sa pagpapadala ng kung ano-ano hanggang sa mansyon nila sa subdivision. Ang kanyang ama pa nakatanggap. May bulaklak na dumating kanina, TJ. Did you order flowers for yourself, anak? Ani Senator Oscar Guanzon, ang daddy niya. Nagsabi ka sana at ako na bumili for you, baby. Pagkak siyang natawa. Dad, no. Yes, I can buy myself flowers pero para sa kakailanganin ko nun sa ganitong kabisi na panahon. Tinawanan siya ng ama. For comforting yourself dahil walang nagbibigay.
Anak, sabi ko naman kasi sa'yo, huwag kang magkulong lang sa kwarto at sa trabaho. Hindi masamang lumabas din at mag-party. Hindi naman namin kayo pinipigilan. Sumama ka kay PJ. Umuwi siya sa mansyon dahil naiirita na siya sa dami ng mga bulaklak na nakatambak sa kondo at opisina niya. Hindi naman niya akalain na susundan siya hanggang doon. Daddy? What? Hindi pa kayo ayos ng kapatid mo, TJ? Dahil pa rin ba ron sa fiancé mong makapalamuka? Daddy, hindi nga po. Hindi naman dapat pag-awayan yun, my gosh. Ngayon ko lang na-realize na hindi naman pala siya gwapo para pag-aksaya ng panahon, no? Ayoko lang talaga sa mga party na yan. Ayoko sa maingay. Sobrang lala na ng pagiging introvert mo, anak. Paano ka magkaka-boyfriend yan? Maluwag naman kami sa inyo, ah. Oo nga po, Anya. Sa sobrang luwag, hindi niyo namalaya na may boyfriend na si Marie na hindi dapat mangyari. Mabuti na lang at nalaman agad ang tungkol sa kapatid niyang bunso. Masyadong malaking eskandalo yon kung nagkataon. Ay, hayaan mo na. May sarili na silang mga buhay. Ang mahalaga ay nababantayan na silang dalawa ng maayos. Mahina ang boses na anito bago kunot noo siyang tinitigan. Wait, lumayo na ang usapan. Kanino galing ang bulaklak kung hindi ka naman bumili? Dad, sa kung sino lang dyan na walang magawa. Sino? Napahila mo siya sa mukha. Kay Vester Sevilla, Daddy. Nanlaki ang mga mata nito. Really? Mabait ang batang yon, TJ. Hindi na ako magtataka na nagkakasalubong kayo dahil lahat na lang ng tungkol sa negosyo pinupuntahan nun. He's a good businessman too. How do you know that, Dad? Nasa politika ka, di ba? Hanggang negosyo alam mo? Natatawa itong umiling-iling. Hindi lamang sa politika umiikot ang mundo ko, anak. Alam mo yan. O ngayon, bakit ka pinapadala ni Vester ng bulaklak? Naliligaw ba sa yung batang yon? Sinimangutan niya ito. Humilata siya sa mahabang couch. Ang kanyang ama ay nasa single-seater paharap sa kanya. Nakipagkilala lang na naman sa akin dahil kay PJ, Dad. Nak, baka lang yun ang iniisip mo. Sinabi ba niya? Hindi lahat ng lalaki ay ganun ang purpose kaya nakipaglapit. Tahimik siyang uminig. TJ, sinabi ba niyang yun talagang dahilan kaya siya nakipaglapit? Don't jump into conclusion, anak. Nakakasira ng disposition sa buhay yan. Ayoko magtanong, Daddy. Baka mapahiya lang ako. Sa mga sumunod na araw ay sa Guanson's Healthcare naman nakita ni Tamara si Sylvester. What are you doing here? Malawak itong umiti. Hindi niya alam kung sino nagpapasok dito sa office niya. Si Doc Guanson. Doc Guanson? Si Doc Kai Guanson, your cousin. Anito. Dahan-dahan siyang tumango. Bakit mo to ginagawa, Mr. Sevilla? Hindi pa ba halata, Tamara? I'm courting you. Excuse me? Hindi makapaniwalang usisa niya. Anong nanliligaw? Wala kang sinabi, Sylvester. You're just pestering me always. Sending flowers and everything and then, now you'll say nanliligaw ka? Dahil yun ang totoo, Miss Guanson. Pasensya na kung hindi ko nalinaw. Di kasi ako yung tipo na lalaki na magsasabi muna because that's kinda awkward, right? Gusto ko yung kikilos ako at ipaparamdam na lang. Na? Because I didn't feel it. Sorry to disappoint you. Malalim itong bumuntong hininga. Can I court you then? Why? Hindi siya makapaniwala sa pagiging straightforward ito kung magsalita. Kinakabahan siya dahil sa malalalim nitong titig. His eyes are not leaving her. Pinapanood siyang maguluhan. Because I like you. She nonchalantly crossed her arms. Sigurado ka? Yes, sigurado. Matigas ang boses na anito. Para naman nag-a-apply ako ng trabaho sa bawat tanong mo, Tamara. Kinakabahan tuloy ako. Baka lang kasi nagkakamali ka. Ipapaalala ko lang na hindi ako si PJ Guanson, Mr. Sevilla. Ayaw na niyang maulit ang nangyari noon. Sawa na siyang mapaglaruan. Sawa na siyang maging tulay lang sa kabila ng pagmamahal, oras at pagkakataon na ibinibigay niya. Alam kong hindi ka si PJ Guanson dahil ikaw si TJ Guanson. Tamara Jade Guanson. Kilala kita nung una pa lang. Napangiwi ito. Naramdaman yata ang talim ng tingin niya. Being a fan of your sister is just a facade para makalapit sa'yo. Though yes, medyo fan ako ni PJ dahil sa mga kanta niya pero hindi naman ako bulag para hindi makilala kung sino ang sino. Napamaang si Tamara. Umawang ang kanyang mga labi. How? Hindi siya makapaniwalang napatitig sa binatang malambot na nakangiti.
Ang mga mata ay nangungusap. Ay, how? Dahan-dahan itong umili. Of course, hindi mo yata naalala but we're schoolmates. Nangingiti na lang si Sylvester habang pinapanood kung paano magulat si Tamara sa mga ipinagtatapat niya. Hindi pa rin yata ito makapaniwala, pero okay lang. Gagawin niyan lahat para paniwalaan siya nitong wala siyang hidden agenda. Schoolmates? I can't remember that. Dahil wala kang pakialam sa paligid mo. You're only focusing on your studies. Isa pa, nakakayalapitan ka dahil masyado ka mataas. Totoo naman yun. Kapag nakikita niya naglalakad ang dalaga noon sa hallway, kasunod ang mga bodyguards nito, ay parang agad siyang luluhod kung utusan siya nito. You're also busy thinking about those God-forsaken guys na wala namang mga kwenta. Narinig niya ang malalim nitong buntong hininga. Pagod itong tumitig sa kanyang mga mata at saka umiwas. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Mr. Sevilla. It's okay. Kaya mo lang ako ipakita at iparamdam sa'yo na malinis ang intensyon ko. Ikaw ang gusto ko. Ikaw liligawan ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Not your twin. Not your sister. Not PJ. Gusto niya talagang maging transparent sa dalaga. He wanted to change her perspective to all the guys who wants to be friends with her. Sa maiksing panahon kasing nakakasama at kinukulit niya ito, ay napapansin niyang sobrang taas ng pader nito sa sarili para sa mga taong gustong makipaglapit dito. Sa bagay, hindi na rin naman bago sa kanya yon dahil hindi rin lingid sa kanyang kaalaman na may mga lumalapit dito para gawing tulay patungo sa kambal. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang paniwalaan ng mga ganyang bagay, Mr. Sevilla. Napangiwi siya. Ang formal naman, Tamara. Naliligaw ako tapos Mr. Civilian tawag mo sa akin. Vester na lang. Okay, Sylvester. Mas lalo siya napangiwi pero hindi na nagsalita nang muli nitong ibuka ang mga labi at dugtungan ng sasabihin. Hindi ko alam kung paano ako maniniwala. Sa lahat ng mga nangyari sa akin, sa lahat ng mga nasayang kong oras at panahon, sa tingin mo, kaya mo yung baguhin? I have trust issues. So I hope hindi ka puro salita lang. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Ibig sabihin, tumango ito bilang kumpirmasyon ng pagpayag. Sure, pero I don't give second chances, Mr. Sevilla. Please take note of that. Naging consistent siya sa pagpapakitang sinsero sa pakikipaglapit kay Tamara sa mga sumunod na araw. Nagagawa na niya sunduin ito at ayaing kumain sa labas o di kaya ay mamasyal. Saan mo gusto mag-dinner, Tamara? Sinundo niya ito sa opisina isang hapon. Kahit nagaling pa siya sa biyahe, ay diretso na siya para sunduin ang dalaga at ilabas para kumain. You decide, Tam. It's up to you. Wala akong maisip. Ang sakit ang ulo ko dahil sa sunod-sunod na meetings in and out of the company. Yung partnership with the Zaragas, nagkakaproblema pa. Bahagya niyang inabot ang ulo nito nakasandal sa headrest, saka ito minasahe ang sentido. Why? You need help? Ano bang problema? Nakapikit na ito. Mukhang pagod na pagod nga. Sa kumpanya niya ay may mga araw ding sobrang busy at halos hindi na siya makauwi sa kondo dahil sa dami ng trabaho. Alam niya kung ano ang pakiramdam. Ay, hindi ko alam. Okay naman nung unang pag-uusap namin ng CEO na si Lucius Zaraga. Kaso this past few weeks, yung pinsan na nakakausap ko, ang hirap-hirap paliwanagan. Himutok ni Tamara kaya mahina siya natawa. Mahirap talagang kausap ang lalaking yun. Parang wala sa sarili lagi kapag nasa meeting kami. Gosh, bakit ba sa kanya ipinagkatiwala ni Mr. Zaragang partnership? Where is he? Hindi naman masabi ng pinsan niya kung nasan. Baka ikaw alam mo. Tumikim siya at alanganing umini. Umayos ng upo sa harap ng manibela bago kapadong hinimasimas ito at pinaandar ng makina. Hindi ko alam, Tam. Wala ring sinabi sa akin. Bigla na lang walang paramdam eh. Ewan ko ba doon? Laging ganun si Lucio kaya sanay na rin ako ha. Ayaw man niyang magsinungaling sa dalaga, hindi naman niya kwento ang kwento ni Lucio kaya wala siyang karapatan sabihin sa iba kung ano ang nangyayari dito. Pwede bang sa kondo na lang kumain? Pagod na akong lumabas eh. I'm too sleepy too. Pagod din siya sa biyahe pero wala siyang balak na sabihin yon sa dalaga. Sure, magluluto na lang ako ng dinner natin. Malapit lang ang kondo nito kaya mabilis lang din silang nakarating. Matulog ka muna, gigisingin kita kapag kakain na. Thank you, Vester. I know pagod ka rin dahil sa biyahe but you still choose to cook us dinner. Napangiti siya.
Unti-unti ay nakukuha na niya ang loob nito. Mabait naman ito. Masyado lang talagang pinag-iingatan ng kanyang sarili, kaya napagkakamalang suplada at masungit. Walang problema, basta para sa'yo. Sige na, magpahinga ka na muna. Tatawagin kita mamaya. No, let me help you cook. Mamaya ng pahinga. Hindi lang ako makakatulog agad mamaya kung mapuputol ang tulog ko. Hindi na siya nakipag-argumento. Nagbihis lamang ito sa silid at saka lumabas para tulungan siya magluto ng kanilang hapunan. Pagkatapos kumain ay ito pa ang nagpresintang maghugas. Ayaw daw nito sa dishwasher dahil hindi naman nililinis ng maayos sa mga gamit. Tulog ka na, Tam. Uuwi na rin ako para makapagpahinga na rin. I have an appointment tomorrow. Sa kabilang kwarto ka na matulog. Gabi na, magmamaneho ka pa. Baka mapano ka sa daan, Vester. Umuwi ka na lang na maaga bukas. Sanay naman na siya nakikitulog sa kondo nito, kaya lang ay naiisip niyang baka hindi ito komportable. No worries, I can manage. Sleep na, Tamara. Uuwi na ako. Ako nang bahala mag-lock ng pinto. Sylvester? Natatawa niya ito nilapitan at niyakap bago kintala na magaan na halik sa noo. Pinipilit itong imulat ang mga mata kahit antok na para lang bilinan siya. Oo na nga po, dito na matutulog. Good. Kumalas na ito sa yakap at tumalikod. Good night, Vester. Good night, Tam. Kinabukasan ay maaga siya nagising para magluto muna ng breakfast. Hindi naman siya kumakain ng agahan, nagkakape lang siya. Tulog pa ito nang umalis siya kaya nag-iwan na lang siya ng note. May meeting siya sa mga tauhan sa Hacienda Dizon kaya hindi na rin niya naihatid sa trabaho si Tamara. Nung nasa biyahe na ay nakatanggap siya ng tawag mula rito. Yes, Tam. Do you need anything? Sa kabilang banda ay lumunok si Tamara habang kausap sa phone si Sylvester. May gusto siyang sabihin sa binata kaya tinawagan niya ito. Hindi na niya mahihintay na magkita pa sila dahil baka magbago na naman ang isip niya at desisyon. I just wanna tell you something. Wait. Bahagya kasi siyang nakarinig ng mahinang tunog ng makina at mga busina sa kabilang linya. Nagdadrive ka? Where are you going? Yes, Han. Papunta ako sa Hacienda Dizon. I have a meeting with the people there. Why? May kailangan ka? I can go back pa naman. Malayo pa ako sa Hacienda. Han? Tumikim siya. Ngayon lang siya tinawag sa ganong endearment ni Sylvester. Nakakabigla. Ang lakas tuloy lalo ng kalabog ng puso niya. Wala naman, just checking on you. You sure? You don't need anything? Paninigurado pa nito. Yes, tumawag lang din ako para sabihing sinasagot na kita. Mabilis ang ginawa niyang pagsasalita dahil tinamaan siya ng hiya. Sige na, bye. Ingat ka. Oh, wait, what? Hiyaw nito sa kabilang linya. Narinig pa niya ang screech ng gulong nito dahil sa biglang pagpreno. Ano? Hey, Tamara Jade, don't make fun of me Hindi ako sanay. What? Natatawa na tuloy siya dahil kariringgan na ng panik ang boses ng binata. Don't panic, Vester. Baka kung mapano ka riyan. Wait. Paano hindi ako magpapanik Binigla mo ako. Babalik ako. Wait for me there. Ang kanyang kaba ay napalitan ng tuwa. Hindi na. Tawa pa niya. Kita na lang tayo pagbalik mo. Ano? 3 hours drive papunta sa Hacienda tapos meeting and then what? 3 hours drive na naman pabalik. Hindi ako matatahimik, Han. Babalik ako. Usap tayo. No. Mariing pigil niya rito. Usap na lang tayo pagbalik mo. Don't be such a baby, Sylvester. Matapos ang sinabi niya, ay hindi niya alam kung paano haharapin ang binata. Nahiya siya bigla. May konting takot at kaba dahil kahit napapano ay sumasagi pa rin sa isip niya ang mga pangyayari sa kanyang nakaraan. Pero tulad ng sinabi ng kanyang ama, hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho. Hindi siya makakausad kung pananatilihin niya ang takot. Ngiti-ngiti ka. Puna ng pinsan niyang si Gwendolyn. Napadaan ito sa office niya dahil malapit lang daw ang pinuntahan. She's a plastic surgeon. Anong meron? May boyfriend ka na, no? Hindi ba si Felipa G na naman ang dahilan yan? Sinimangutan niya ang babae. Nakakainis to. Binato niya ito ng kiniyumos na papel. Huwag kang nega, nahahawa ako, mapapagalitan ako ni Dad. Bakit? Malawak ang ngise nito. Napangaralan ka, hindi ka naman kasi talaga masisisi. Aba, kahit kami naman Umiling siya. Bakit pala napadan ka? I have a meeting at 10. Aalis din ako agad. Dumaan lang talaga ako para kumustahin ka.
Sobrang tahimik mo kasi sa social media. Pati sa group chat natin, hindi ka man na nagsisin. Ano te? Display lang yung mga social media accounts mo? My accounts are being handled by my secretary. Sinasabi lang niya kung may importante ba o wala. What? Kahit personal accounts mo? Bakit ba kasi stress ka sa mga accounts ko, Gwendolyn? Angil niya sa pinsan. Wala kang pasyente. Baka wala na namang ginawa sa healthcare si Kai kundi magpakalat-kalat lang doon. Natatawa itong umiling. Wala na naman kamo ron. Nasa VLCA naman yata ang gago. Ano ba kasi ginagawa niya ron? Close ba siya sa mga banderas? Dapat si Connor lang kasi mga pinsan niya yun eh. Tayo hindi naman natin kaano-ano. He's just feeling close, that's all. Umalis din naman ang pinsan niya dahil may tumawag at may pasyente raw na naghihintay. Sa maghapon ay naging busy siya na nakalimutan niyang sinagot na niya nga pala si Sylvester. Hindi pa niya maalala kung hindi ito biglang nagpakita sa office niya. What are you doing here? Gulat na tanong niya. Tumanaw pa sa labas ng glass wall at pinanood ang papalayong chopper na sinakyan nito. Akala ko. Kumamot ito sa batok. Nahihiya nag-iwas ang tingin. I just want to confirm what you said earlier. Halos magdabog ito lumapit at umupo sa unahan ng table niya. I told you, hindi ako mapapakali. Ikaw naman kasi. Tuloy, lutang ako sa meeting sa mga tauhan sa asyenda kanina. Kung ano nung nasabi ko. Yan, ipinahatid na lang ako sa chopper ng mami dahil baka raw mabangga pa ako kung magmamaneho. Mahina siya natawa. Ano ba sinabi ko? Sorry, I forget about it. Hindi makapaniwala siya nitong tinitikan. Hindi nagsasalita at mukhang talaga nabigla. Is that a joke, Tamara? Hindi kasi, I'm sorry but it's not funny. You just said earlier this day that na sinasagot mo na ako. Ano yun? Yes, oo, sinasagot na nga kita. Nasami dito sa sariling laway. Hindi nakaligtas sa kanyang atensyon ang pamumula ng mukha nito hanggang leeg. Bakit parang hindi big deal sa'yo? Hindi big deal ang alin? This. Parang wala lang sa'yo na sinagot mo na ako but here I am. Look at me, para na ako mamamatay sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kinuha pa nito ang palad niya at idinikit sa dibdib nito. Damhin mo. Damhin mo, tamo. Sa kabilang banda ay duda pa rin si Sylvester dahil sa wala man lang kare-reaksyon sa mukha si Tamara. Hindi tuloy siya makumbinsi. Okay lang naman kung hindi ka maniniwala. Nito. Wait. Angal niya. Saglit naman, bakit ka ba ganyan? Ang hilig mong i-terrorize ako Pero totoo nga, sinasagot mo na ako. Malalim itong humugot ng hininga bago diretsyon tumitig sa kanya mga mata. Yes, Sylvester. Sinasagot na kita. Nagloading ang utak niya. Hindi agad nahagip ang sinabi nito. Napalunok siya at maya-maya ay dagiling tumayo. Nakataas pa mga kamay sa ere. Oo, alam niyang para siyang baliw kung titignan. Pero hindi kasi niya mapigilan. Sorry, nang ma-realize ang ginawa ay bigla siya nahiya. Ramdam na niya ang pag-iinit ng mukha. Pero, nang lumakas ang tawa nito ay natulala na lang siya. Hindi laging maririnig at makikita niya ang ganoong side ni Tamara. Kaya naman talagang pinanood niya at hindi na malaya ni Sylvester na maging siya ay napapangiti na rin. Nang tumigil ito at makitang pinapanood niya ay nagtanong. What? Dahan-dahan siyang umiling, pilit at sunusupil ang ngiti. I'm glad you're laughing. Muli siyang umiling. Saka lumakad at umikot patungo sa dalaga na nakaupo pa rin sa likod ng table nito. Pinaikot niya swivel chair nito paharap sa kanya, saka itinukod ang dalawang braso sa magkabilang armrest. I love you, he sincerely said. And thank you for giving me a chance. Bahagya pa siya napapitlag ng ipatong nito ang dalawang palad sa kanyang braso. Damang-dama niya ang init niyon. No, thank you for not getting tired of me. Sa mga kaartihan ko at sa mga shh. Dahil lang yung sa nakaraan mo kaya naintindihan ko, Tam. Okay? Ayos lang yun. Ang mahalaga. Dahan-dahan siya yumuko at niyakap ito. Ipinatong niya ang baba sa tuktok ng ulo nito. Hindi na yun mauulit. Mahal kita simula pa lang nung nakita kita sa hallway na maraming bodyguards. That's because of my dad. Si PJ nga mas marami at si Marie. Ibang kwento nga lang bakit maraming security si Marie. Alam niya kung anong kwento yun pero mas piniling huwag na lang sabihin. Lumabas yun noon sa publiko pero mabilis na nalinis at nawalang parang bula.
I love you. I'm getting there. That's better than you do not like me. Maayos ang kanilang pagsasama. Inihahatid at sundo niyang kasintahan. Hindi rin nawawala ang pasalubong at regalo niya rito. Hanggang sa mag-birthday ito at ang kakambal. Pamilya at malalapit na kaibigan lang ang imbitado dahil hindi a-attend si Tamara kung marami. Magpa-party na lang daw ng bukod ang kapatid nitong si PJ. Bakit kayo magkausap ni PJ? Usisa ng dalaga na bumalik siya sa couch kung saan ito nakaupo. Anong pinag-usapan niyo? Wala lang. Anya. Nakamusta lang saglit tungkol sa project niya. It's connected to ASE, so I asked her some questions and a little chismis, hun. Tungkol saan? Kunot noong patuloy nitong tanong. May pagkakataon talaga na masyado itong matanong lalo na kung babae ang nakakausap niya. Ngunit kahit anong assurance niyang hindi gagaya sa mga lalaking nauna sa buhay nito, ay sadyang hindi ito maniwala. Mabilis magselo si Tamara lalo na kung ang usapan ay si PJ at kapag nakikipagkwentuhan siya sa artista, tulad ngayon. Wala lang. Wala lang yet you're laughing like an idiot. Ano, masaya ba siyang kausap? Nangingisla pa yung mga mata mo eh. Asik nito. Oh, I forgot. Idol mo nga naman pala siya. Nakapagpasign ka na nung unang yung pagkikita. Kulang pa ba? May picture na rin. Han, ano na naman to? Marahan pa rin ang boses niya. Calm down, okay? Wala nga lang yun. Natural na kakausapin ko siya dahil related ang project niya ngayon sa kumpanya ko and also kay Lucio. Walang mali siya, Tamara, okay? Calm down, Han. Kinausap niya ito ng malumanay, ngunit talagang saradong isip nito. Hindi siya pinaniwalaan. Napahilamos siya sa mukha. Marahan nagbunga ng hangin at saka tahimik na tumabi rito. Mahihirapan na naman siyang suyuin ng girlfriend. Sa loob ng mahigit 1 taon nilang relasyon ay wala na siyang ginawa kundi suyuin ito. Hindi naman sa nagsasawa siya pero talagang masyadong malala ang trust issues nito. May gift pa naman sana ako sa'yo kahit ako naman talaga yung may birthday. Busangot na anito. Ano yun, Han? Wala na, tinabad na ako sabihin. Mahina siya natawa. Okay, mamaya na lang. Hindi na niya kinulitan nobya. Sa mansyon na rin na mga Guanzon sila magpapalipas ng gabi dahil hindi na siya pinayagan pang umalis ng mami ni Tamara. Mabuti na lang din at hindi kumontra ang senador na magsama sila ni Tamara sa kuwarto ng huli. Han, ano na nga yung gift mo sa akin? Nakahiga na sila sa kama, magkayakap. Are you still awake, mahal? Mahal kita, Sylvester. Mahina ang boses na anito pero parang sinigaw yon sa kanyang tainga dahil sa impact. Mahal ko kayo na magiging baby natin. At halos mahulog siya sa kama dahil sa sunod itong sinabi. Ha? Pare siya nabingi. Wait, honey, hey, pakiulit. Tama ba narinig ko? Samantala ay bahagyang napangiti si Tamara dahil sa reaksyon ng nobyo. We're going to have a baby, Han. Kaya pala lagi siya naghahanap ng kung ano-anong pagkain at antukin this past few weeks. May laman na pala ang tiyan niya. Though hindi pa siya nakakapagpa-check up, nagsuggest lang si Gwen na magpiti siya. Saglit lang. Mabilis itong bumangon sa kama at nagpalakad-lakad. Katulad lang din ang reaksyon nito nung sagutin niya. Alin doon ang regalo mo sa akin? Bumangon na rin siya at sumandal sa headboard. Anong tanong yan? You said you have a gift for me. Alin doon? Mahina siya natawa bago tuluyan ang bumangon mula sa kama. Nilapitan ng hindi mapakaling si Sylvester at saka niyakap sa baywang. Hey, calm down. Siyempre, hindi gift yung sinabi kong mahal kita because that's already given naman na. Dahil hindi mo talaga ako sinukuan kahit na sobrang selosa ko at nakakainis na minsan. The baby. Our baby. May gift for you, hon. Dahil sobrang haba ng pasensya mo sa akin. Gift sa ating dalawa, mahal. Mas lalong naging maingat sa kanya ang kasintahan. Kahit na minsan ay aminadong nakakairita na talaga siya, hindi ito kakitaan ng inis. Mas naging mapangunawa ito. Isang gabi nga ay ginising pa niya ito dahil gusto niyang kumain ng balot na nakita niya sa social media. Hindi talaga siya kumakain niyon pero natakam siya. Ngayon naman, Miyerkules ng umaga, ay pinaghahanap niya si Sylvester ng strawberry. Han, wala ba talaga? Nakasimangot na siya habang kausap sa phone ng lalaki. Tagahanap na ito.
Naghahanda na siya para magtungo sa Guanson's healthcare. May check-up siya. Okay lang kung wala, baka lang malate ka sa flight mo, Vester. Uwi ka na, let's just go to my check-up. Sure, Tam. Baka mamaya mag-iyak ka na naman Mahina siya natawa. Hindi nga, okay lang talaga. Okay, pero baka may madaanan tayo or makasuyo ka na lang sa mga pinsan mo. Sure, Han. Nasa province si PJ. Papasuyo na lang ako baka meron. Babiyahe rin naman agad yun pa uwi so baka madala niya. Sinamahan siya nito sa ospital para sa check-up niya. 2 months na ang kanyang ipinagbubuntis. Nasa kasagsagan daw ng paglilihi. Nainis pa nga ang lalaki dahil lalaki ang OB niya. Si Rafael Aurelius. Hindi nito alam na pinsan niya ang lalaki. Anak ito ng pinsan ng dad niya na si Charlene Robles Aurelius. Paano yun? Di yun din ang magpapanak sa'yo? No way! Napahalakak siya. No. Siya lang available kanina pero si Dr. Sandler talagang obigay ni ko. Sigurado ka? Papalitan ko, Tam. Nasa kotse na sila at ihahatid muna siya nito sa kumpanya bago ito dederecho sa airport. Sinabi nga niyang huwag na at kaya naman niya na dahil may driver at bodyguards naman siya na hindi na maka-eksena dahil naagawan na ni Sylvester ng gawain. Ingat ka, Han. Uwi agad kundi tataguan kita ng anak. Don't talk to girls. Tumawa ito. Hinalikan siya sa noo bago siya bumaba mula sa passenger seat. Gusto pa ngang ihatid siya sa taas pero humindi na siya at maliliit na ito sa flight. Naging busy sila sa mga sumunod na araw. Sobrang daming gawain sa kumpanya. Sumabay pa ang sa hotels at hospitals. Si Sylvester ay palaging out of the country. Maayos silang magkasintahan. Minsan naiirita siya dahil hindi niya ito makausap pero wala namang magawa dahil tawag ng trabaho. Nakakairita na. Ines na angal ni Tamara isang umaga. 5 buwan ang kanyang tiyan. Vester, wala ka ba talagang time this week? Han, sorry, pero full ang schedule ko this week. Sorry, pero don't worry, mahal. Gagawin ko ng paraan. Saan ba tayo pupunta? Gusto ko lang sana mag-vacation kahit 3 days lang sa resort mo. I miss the sea, Han. Gusto ko mag-sunbathing kasi. Wala ka bang work, mahal? We can reschedule it next week. Weekend para hindi hassle. Sumimangot siya. Kausap niya ito sa video call. Nasa ibang bansa na naman ito dahil may emergency sa kumpanya na located sa Rome. Gusto ko mag-surf, Sylvester. What? Mukhang nagulat ito. Hindi pwede, Tamara. Baka mapano kayo ni baby. At saka na mag-serve kapag nakalabas na si baby natin, mahal. Napag-usapan nilang dalawa na saka na sila magpapakasal kapag lumabas na si baby at 1-year-old na ito. Ayaw niyang maglakad sa simbahan na nakasuot ang wedding dress sa malaki ang tiyan. Saka na kapag safe na, okay? Wala naman siya magagawa. Para sa safety rin lang naman nilang mag-ina ang iniisip ng kasintahan kaya sasang-ayon na lang siya. On her 6th month of pregnancy, a problem arises. May ibang babaeng naging involved sa kanilang relasyon. Lagi ito nagpapakita sa opisina ni Sylvester. Kababata raw ito na lalaki at hindi maitaboy kahit na alam naman na may gusto ang babae rito. Talaga ba, Sylvester? Bakit hindi mo maitaboy? Yun lang ang gagawin mo. Hindi naman ako magagalit kung maayos mong gagawa ng paraan. Pero bakit naman parang wala akong nakikitang progress sa mga pangako mong kakausapin siya? Han, Ariella is just my childhood friend. Wala nang iba pa. Wala? Bulag ka ba, Vester? Singhal niya rito. Hindi kaibigan ang turing niya sa'yo. Alam ko ang pakiramdam ng babaeng may gusto sa'yo dahil babae rin ako. Tamara naman please. Magiging katulad ba to ng kakambal mo? Pagseselosan mo rin ang kaibigan ko? Maayos na tungkol sa selos niya kay PJ. Nagkausap silang magkapatid at humihingi siya ng tawad pero tinawanan lang siya nito dahil hindi naman daw big deal. Huwag mong idamay ang kapatid ko rito, Sylvester. Iba yun dito. Paano magiging iba? Marahan niyang hinimasan tiyan dahil biglang sumipa ang kanilang anak. Nagagalit yata dahil nag-aaway silang dalawa. Napansin niya ng lalaki kaya nanahimik ito at maya-maya ay maamong lumapit. Han, sorry. Don't worry. Sasabihan ko siya. Ngunit sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay laging nagpapakitang kababata ng lalaki. Kahit na sa date nila ay sumisipot ito. Hi! Maarteng humawak sa balikat ni Sylvester si Ariella.
Can I join? Minsan na nga lang siya makalabas dahil 7 buwan na ang kanyang tiyan. Nahihirapan na siyang kumilos. Tapos ganun pa ang mangyayari. Mariin siyang pumikit. Narinig niya ang pagsasalita ni Sylvester. Ariela, not now. Kasama ko magina ko. Anong not now? Singhal niya. Nakaupo na sa tabi ng lalaki ang kababata nito. Nakatawag na nga agad ang waiter para umorder. So kapag hindi ako kasama, okay lang? Ano? Natatawang wika ng babae. Stop being paranoid, girl. Buntis ka na nga, akala mo aagawan ka pa. Napaka-selfish mo naman. Girl, kung talagang mahal ka, kahit napangit ka na, hindi ka dapat matakot na iiwan, no? Stop that, Ariela. Umalis ka na lang, please. Bawal ma-stress si Tamara. Sobrang selosa kasi. Nakasimangot pa na sabi nito. Makikisabay lang naman ako, oh. Nagpapaawa pa kay Sylvester. Sige na, wala kasi ako makasabi kumain dahil nga. Umirap ito sa banda niya. Selosa yung girlfriend mo. Hindi niya alam kung sinadya na lang ba ni Ariela o ano dahil pati sa social media ay talagang nagsusumiksik ito sa lalaki. Nagte-text, tumatawag at nagpapasama sa kung saan-saan. Kinausap niya nobyo tungkol doon pero wala pa ring nangyayari kaya nakapaghiwalay siya at nangakong gaganti sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng kumpanya nito. Si Tamara ay napuno na. Alam niyang masyado siyang mapaghinala pero kung harap-harapan na ay hindi siya magdadalawang isip na lumaban. Han, wag naman ganito, oh. Ang nagmamakaawang si Sylvester ang bumuwag sa kanya isang umaga. Hindi na siya pumapasok sa kumpanya dahil sa payo ng kanyang OB. Nagtatrabaho pa rin naman siya pero sa laptop na lang. Saka na tayo mag-usap. Malamig na anya rito saka nagpatuloy sa paglalakad. Nasa subdivision siya kung saan nakatayo ang Guanzon Mansion. Umalis ka na. Mga anak natam, hayaan mo bang lumaking walang amang magiging anak natin? Mas pipiliin kung gano'n na nga kaysa magkaroon siya ng ama na walang paninindigan. Maanghang ang bawat salitang binibitawan niya para dito. Alam mong ayoko na ganito. Alam mong may nakaraan ako sa mga manluloko. Nangako ka pang hindi ikaw yun. Hindi ka gano'n. Hindi mo magagawa sa akin pero ano to? Simpleng pagsabihan niyang kababata mo hindi mo magawa. Hindi siya papayag na magiging api-apihan lang. Sisimulan niya ang paghihiganti kapag nakapanganak na siya pero uunti-untiin na niya ngayon. Sinasabihan ko naman pero hindi kasi siya pwedeng magalit ang husto ma-stress dahil may sakit siya, Tamara. Sana maunawaan mo. At saka ako lang kasama niya rito sa bansa. Nasa ibang bansa na lahat ng pamilya niya. So, ako okay. Okay lang naman stress ako kasi wala naman akong sakit. Buntis lang ako sa anak mo. Is that what you're implying, ha? No, of course not, Han. Medyo kumirot ang kanyang tiyan kaya naiiling niya itong tinalikuran. Nawala na siya ng ganang maglakad-lakad, uuwi na lang siya. Tamara, talk to me. Don't shout at me. Sumasakit lalo ang tiyan ko dahil naririnig ko nakakarimdim mong boses. Natahimik naman ito. Nag-aalala ang mukhang bumaba ang tingin sa tiyan niya. Nag-aalangan kung lalapitan ba siya o hindi. Are you okay? Masakit na masakit ba? Dadalhin na kita sa ospital, ha? Tuloy-tuloy siya sa marahan at maingat na pakakbang dahil humihilap na talagang tiyan niya. Hindi pa naman niya due date pero bakit? Hanggang sa hindi na niya nakayanan ang sakit na nararamdaman, munti ka na siyang mapaluhod at matumba kung hindi agad na alalayan ni Sylvester. Nalalamig ito at natataranta pero maingat pa rin siya nabuhat at nadala sa ospital. Calm down. Breathe, Han. Breathe. Nandito ako. Panay ang alo nito sa kanya habang siya ay pumapalahaw na sa sakit. Tamara, focus mahal. Malapit na tayo sa ospital. Dahil hindi kinaya ang sakit ay nawalan siya ng malay. Nagising na lang siyang nasa Sarya na pala at nasa NICU ang anak. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng mami niya na siyang nakamulatan niya. Nasa NICU ang baby dahil premature siya. Naroon din si Vester, binabantayan si baby girl. Gusto ko makita ang baby ko, mami. Mahina at malat ang boses na Anya. Magpahinga ka muna, baka bumuka ang tahi mo. Naroon naman si Vester para magbantay kay baby. Mamaya kapag kaya mo na saka kita sasamahan. Walang alam ang pamilya niya sa nangyayari sa kanila na lalaki. Ayaw niyang idamay ang mga ito pero hindi niya maitatago ng matagal yon
lalo na't unti-unti nang gumugulong ang plano niyang pagpapabagsak sa kumpanya nito at ng kababata nito. Ngayon na, Mi. Gusto ko na siya makita ngayon. Pagpupumilit niya kaya walang nagawang ina kundi ang samahan siya. Araw-araw ay dumadalaw ang lalaki sa ospital dahil ayaw niya ito makita. Kapag tulog siya ay saka lamang ito nakakalapit. Paglabas mula sa ospital ay sa mansyon sila tumutuloy. Nagpahinga lang siya at bumalik na sa kanyang mga plano. Naunang bumagsak ang kumpanya ni Ariela kaya galit na galit siya nitong sinugod. How dare you! Ikiniling niya ang ulo para tignan ng stress na si Queenie. Nakatayo ito sa pintuan ng office niya. Ma'am, nagpumilit po eh. Sorry po, miss, wala po kayong appointment, hindi po. Stop talking! Hindi ikaw ang kailangan ko kundi ang babaeng ito. Anong kailangan mo kung ganon? Tinignan niya ang mamahaling relo sa bisig. You have 5 minutes. May trabaho pa kasi ako eh. I am a busy person so you're lucky enough with that 5 minutes. Ang kapal na mukha mo. Bakit pati kumpanya trabaho na magulang ko itinamay mo? Ganyan ka na ba talaga ka-triggered sa akin ha? Tinaasan niya ito ng kilay. Nasa mundo tayo ng negosyo, Ariela. Well, hindi mo malalaman yun dahil wala ka namang pakialam kaya kahit ipaliwanag ko, masasayang lang ang 5 minutes ko. Ibalik mo lahat ang ninakaw mo! I did not steal anything, Ariela. Oh! Muli niya sinulyapan ng wristwatch. Time's up. Queen, pakitawag ang security. No! Ma'am, nandito po si Mr. Seville. Hindi pa man ito tapos magsalita ay pabalyan ng pumasok si Sylvester. Good you're here, Mr. Sevilla. Pakikaladkad palabas ang kababata mo bago pa ako mismong kumaladkad dyan. Lumapit ito sa kanya pero hindi nagtangkang humawak. Han, calm down. Baka makasama sa'yo yan. Hindi ka pa fully recovered, di ba? Vester, talagang magpapakabait ka riyan sa babaeng yan sa kabila ng unti-unting pagguho ng mga pinaghirapan mo. Pati yan sa pamilya ko, nadamay na. Hiyaw ni Ariela. Paano ng kumpanya nang galing pa sa matatandang Sevilla? Mawawala sa mga kamay mo na parang bula. Ano na lang sasabihin ng parents mo? Ng grandparents mo? Samantala ay hindi pinansin ni Sylvester ang kababata. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Tamara na hindi man halata ay bahagyang lumalabas ang hindi mapigilang kunot ng noo at kirot sa mga mata. Wala ka ng pakialam doon. Asik niya sa babae. Ilang beses niya na itong kinausap. Pinakiusapan na tantanan na siya at wala rin namang mangyayari pero talagang mapilit ito. Kami na mag-uusap ni Tamara sa bagay na yan. Labas ka na sa relasyon namin. Makakaalis ka na at huwag nang babalik. Ako na makakalaban mo. Don't test my patience. Dahil mahal ni Sylvester si Tamara, ay para ipakitang tunay ang kanyang nararamdaman. Hinayaan niyang bumagsak at maagaw nito ang iniingatan niyang kumpanya na pamana pa ng kanyang lolo at habang nangyayari yon ay sinusuyo niya ito. Han, ayos ka lang. Sumasakit ba ang tahi mo? What are you doing here? Matalim ang mga mata nitong nakatutok sa kanya. Malamig ang boses at walang interes. Hindi ta kailangan dito. Makakaalis ka na. Han, tinawagan ako ni Queenie. Nagugulo nga raw si Ariela. Anya. Sinamaan tuloy nito ng tingin ng sekretary na kagyat na napayuko. Don't blame her. Nag-aalala lang talaga siya sa'yo. Nakiusap ako sa kanya na tawagan ako agad kung may mangyari, okay? Dahan-dahan niya itong inalalayan sa couch sa gawing kanan ng office nito. Hindi naman ito umangal dahil talagang masakit yata ang tahi. I told you not to stress yourself. Don't touch me. Angil ni Tamara, kaya mabilis niya itong binitiwan. Sasampalin kita. Sa mga nakalipas sa panahon na kasama niya ito, ay isa lang ang talagang tumatak sa kanya. Kapag sinabi nito ay talagang ginagawa. Hindi nagpapaligoy-ligoy, hindi nagbabaka sakali. Alright, sorry. Sumandal ito sa sandalan ng couch at ipinikit ang mga mata. Malalim ang bawat paghinga nito habang marahang hinahaplos ang tahi sa ibabang bahagi ng tiyan. Napapalunok na lang siya dahil sa matinding pagpipigil na hawakan at haplusin din ang sumasakit dito. You okay now? He asked after almost an hour of silence between them. Pwede na ba kitang hawakan? Nang hindi ito sumagot, ay dahan-dahan niyang inilapat sa kaliwang kamay nito ang kanang palad niya at marahan yung hinaplos.
Narinig niya ang impit nitong hikbi kaya natataranta niyang binawi ang kamay. Sorry. Don't cry. Huwag ka nang umiyakan. Hindi na kita hawakan. Bakit mo to ginagawa? Maamo niya itong tinitigan. Parang dinudurog ang puso niya sa bawat pagpatak ng malalaking butil ng luha sa mga mata nito. Dahil mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Ano pa dapat ang maging dahilan ko? Hindi ka ba napapagod sa akin? No, I'm not. Wala nakakapagod sa'yo. Hindi ka nakakapagod mahalin, intindihin, alagaan, at mas lalong hindi ka nakakapagod balik-balikan. Alam ko may nakaraan ka, kaya ka nagkakaganyan, at hindi kita sinisisi sa bagay na yun. That's your trauma, but please bear in mind that I'm here to support you, to help you. Dahan-dahan niya itong kinabig sa kaniyakap. Patuloy itong umiiyak ng tahimik. Alam ko, nagkamali ako dahil kinulang ako sa aksyon. Kinulang ako sa desisyon. Hindi ko agad naintindihan na masasaktan ka sa pagiging considerate ko sa kababata ko. Nang araw na yun, ay nagkaunawaan sila. Nag-usap at inayos ang problema. Naging maliwanag na sa bawat isa ang dapat at hindi dapat gawin para walang masaktan. Pinatawad ang pagkakamali. Parehong may hindi nagawang tama kaya pareho ring humingi ng tawad sa isa't isa. Si Summer ba isasama mo? Tanong ni Sylvester kay Tamara habang isa-isa niyang inilalagay sa trunk ng kotse ang gamit ito. No, iiwan ko sa iyo yung anak mo. Sandali lang naman at aatan lang ako ng business trip. Hindi naman yun maghahanap sa akin dahil ikaw naman ang kasama. Mabilis lang na lumipas ang 2 taon. 2 taon na niyang sinusuyo ang kanyang mag-ina at pinapatunayan muli ang sarili. Sure, isasama ko sa isla dahil tuwan-tuwa kapag nakakakita ng dagat ang batang yan. Mukhang magmamana sa'yo sa galing mag-surf. Pag-uwi ko at hindi na hectic ang schedules, let's take a vacation in Tito Olis Island. Mas maganda ron, magandang spot for surfing. Sure. Hindi pa siya nakakapunta doon kaya nakaramdam siya ng excitement. Ihanda ko ng mga dadalhin natin. Medyo malayo kasi sa kabihas na ng isla. Sige, ibibili ko na ng mga damit sa Summer Tiffany sa Spina gagamitin niya sa swimming lesson. Tuturuan na rin natin para marunong na siya kapag lumaki na. Excited ding sabi nito. O siya, alis na ako. Tiffany baby, be good okay? Behave kay daddy. Isasama ko sa office. Ikaw ang bahala, basta hindi lang mapapabayaan doon kapag busy ka na sa trabaho Mabilis na umiling si Sylvester. Hindi, kahit sobrang busy ako, lagi nakasunod ang mga mata ko riyan sa batang yan. Nagsisimula na maglikot kaya dapat doble ingat at alaga na sa kanya Anito pa, bago sumakay sa driver's seat, ayaw nito magpahatid sa airport. Sumasakit nga ang bewang ni Mami at Daddy kapag binabantayan yan. Habang sinusuyo niya si Tamara ay nagkasya na muna siya sa co-parenting. Minsan ay naisasama niya sa bahay ng mga magulang niya si Summer at may araw na nasa magulang naman si Tamara. Nang malaman na magulang at pamilya nito ang nangyari sa kanilang relasyon, ay talagang hindi siya tinantanan. Una ay si Senator Oscar Guanzon. Pangalawa ay ang mga pinsan nitong talagang tinutuligsa siya at pangatlo ay ang sarili niyang kaibigang si Lucio. Dahil nadamay daw ang relasyon nito at ni PJ sa away nila ni Tamara. Ingat ka, Han. Mabuti nga't hindi siya binawalang tawagin ito sa endearment niya para dito. Say bye na to Mami Summer anak. Ikinuway niya ang mataba nitong mga braso saka nagsalita ulit. Bye Mami, ingat ka po. I love you Mami, love you Han. Ngumiti at tumango lang ito bago pinaandar ang kotse at umalis. Hanggang sa umabot na 5 taon ang anak nila ay wala pa ring malinaw na usapan sa pagitan nila ni Tamara. May sarili na siyang bahay sa exclusive subdivision kung nasan ang mansyon ng mga Guanzon para malapit sa kanya mag-ina. Summer, kumusta ka sa school? Usisa ni Tamara nang dumating sila sa bahay. Siya kasi ang sumundo kay Summer Tiffany sa private school. Hindi ka naman ng away. Sumimangot ang bata. Of course not po, Mommy. Di ako papayagan ni Daddy mag-play sa iPad kapag nag-away ako ng classmate po kaya. Sa kabilang banda ay natawa si Tamara dahil sa nakasimangot na mukha ng anak. Takot ito sa ama dahil sa mga consequences na maaari mangyari kung sumaway ito. Very good yan. Kinuha niya kay Sylvester ang kulay pink na Barbie, bag ng bata at inilapag yun sa couch. At dahil dyan, kakain ka ng favorite mong
Hotdogs po! Nanlalaki ang mga mata nito sa excitement. Yay! Nope, vegetables po. Ay! Sabay silang nagtawa na ng ama ni Summer Tiffany nang agad na bumusangot ang bata at pabagsak na umupo sa couch. Nakahalukip-kip at humihikbi na. Akala ko favorite mong vegetables. Di ba nga sabi mo sa class kahapon? Ani Sylvester na talagang ginatungan ng pangaasar niya sa anak. Yes, I said that. It's just because my teacher said eating vegetables will make us cute and healthy. Nag-like ka kay teacher? Nagkatinginan silang dalawa nang pumalahaw na ito ng iyak. Hindi niya na ako love. Uuwi ako kay Lolo Oscar. Sumbong ko kayo. Nilapitan na niya ito't inalo. Di ba, badang maglay? So para hindi ka maglay, kakain ka na ng vegetables. Opo. Hirap na hirap silang pakainin ito ng gulay, kaya kahit anong pakulo na lang ang ginagawa nila. Pinayuhan din kasi sila ng pedya nito na makakasama sa bata ang puro frozen foods. Very good naman pala yan eh. Pambabibitok pa rito ng ama. Siya naman ay naghanda na ng pagkain. Hindi naman siya lagi sa bahay ni Sylvester. Kapag lang naroon ng kanilang anak, dumadaan din lang siya minsan. Inasikaso niya mag-ama kahit napagod siya sa maghapong trabaho. Nang mabihisan niya ang bata at mapatulog, ay bumaba ulit siya para maghugas ng kubyertos at saka lilipat na sa bahay niya pero naaabutan niya sa kusina ng lalaki na ginagawa ng naiwan niya. I'm leaving, Vester. Paalam niya. Why don't you stay for the night, Tom? Tabihan mong anak natin. Tinitigan niya ito. Okay. Akmang babalik na siya sa taas nang muli itong magsalita. Bakit lately, napapansin ko, lagi kang pagod na pagod. Are you okay, Han? Inaasikaso kong pagbabalik sa pangalan mo ng kumpanya. Bakit? Anong bakit? That's yours. Sapilitan ko lang namang kinuha. Ibabalik ko lang dahil mas mahirapan lang ang kalooban ko kung maalala ko pa kung paano naging dahilan ako ng depression ng mami mo. Han. Lumapit ito sa kanya at hinawakan na magkabila niyang balikat. Hindi dahil doon, kaya na-depress si mami, okay? Stop thinking about that. Dahil yun sa cheating issue nila ni dad. Mas mabuting araw na napunta sa'yo dahil hindi niya alam kung ano mangyayari doon kung nasa akin pa rin. Pilit din kasing binabawi ni dad eh. Kahit na ba, sa'yo yun eh. At saka huwag ka nang umangal dahil patapos ng pag-process sa mga documents. Tatawag na lang si Queenie. Okay. Okay, uuwi na ako. May mga trabaho pa pala ako naiwan sa bahay. Ang akmang pagakbang niya papalayo ay nahinto dahil sa itinanong nito. Kailan tayo mabubuo bilang isang pamilya? Ha? Nakangiti man ito pero baka sa mata lungkot. 5 taon na, Tamara. Wala pa rin ba? Hindi pa rin ba sapat? Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Vester. Natatawa itong umiling. Sorry, nadala lang ng emosyon. Natakot ako makita nga lumabas ng pinto eh. Pakiramdam ko, hindi ka nababalik eh. Mahina siya natawa saka malalaki ang hakbang na lumapit at mabilis na yumakap sa leeg na lalaki. Mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin, Sylvester. Patagal bago sila muling nagkabalikan. 5 taon nga rin ang inabot. Nangako sila sa bawat isa na magbabago at uunawain ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang pagsasama. Mabilis silang inayos at prinepera ang kanilang kasal. Ang kanilang anak ang flower girl na hindi pumayag na hindi puti at mahaba ang suot na gown na katulad ng sa kanya. Nung araw din ng kanilang kasal ay nagpakita si Ariela. Huling kita niya rito ay noong nanggagalaiti ito sa opisina niya. Nagkapatawaran silang dalawa at naibalik na rin niya ang kumpanya ng pamilya nito. Gagawin niya yon dahil ayaw niyang maaalala pa nakaraan at ayaw niyang may koneksyon dito. Summer, stop! Bawal ka muna sa malalim, anak! Rinig niyang hiyaw ng asawa sa kanilang makulit na anak. Sumusunod kasi ang bata sa kanya habang siya'y nagsasurf. Kasalukuyan silang nasa isla ng Tito Olivar niya. Sinama niya kanina si Summer Tiffany sa pagsasurf kaya nagkakagulo mag-ama. I want to ride the waves too, Daddy! Opo, pero mamaya na. Let's take some video of mami muna, no? Banghang-manghari ng asawa niya nung una siya makita mag-surf. Pumapalakpak pa ito at hindi na siya tinatantanan ng video pero hindi naman ito ipinopost dahil ayaw pa rin niyang pinag-uusapan sa social media. Okay po.
Nang magsawa ay nahiga siya sa buhanginan sa tabi ng kanyang mag-ama na bumubuo ng sandcastle. Masaya siya. Nagawa niyang magbago at ituon ang sarili sa negosyo, sa anak at sa asawa. May mga sugat na hindi naghihilom sa loob ng isang gabi. May mga sakit at tahimik lang na nananatili. Hindi niya pinapansin, hindi ginagalaw. Pero dala-dala niya sa bawat araw na lumilipas. Bigla na lang niyang namalayan na magaan na pala. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na nanatili. Ang pag-ibig. Hindi iyon nawala o nabura. Nagbago lang ng anyo. Mas tahimik, mas malalim. Marunong nang umintindi. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong lahat at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!